So ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan ito pong pro-impeachment group versus BP Sara nais pa ring ituloy ang impeachment mga kababayan kahit po nagrally na, ito tandaan nyo mga kababayan ha, kahit po nagrally na ng peace rally ang Iglesia ni Cristo. So pakinggan po natin itong balita na nakita po natin galing po sa 1PH mga kababayan. I-play na po natin. Sa oras na ito, Mamu, ay makakausap naman natin ang isa sa mga nagsusulong po ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. At ito rin ang isa sa mga paksa diyan po sa National Rally for Peace sa Quirino Grandstand kung saan mukhang ang nais po ng INC ay magkasundo na itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte. Magandang hapon po sa inyo, Congresswoman Franz Castro ng ACT Party List. Congresswoman, good afternoon. Magandang hapon, Julius and Christine at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, ano po ang inyong reaksyon dito po sa rally na ito na umabot na raw po as of this time sa 1.5 million na mga miyembro ng INC? Well, karapatan naman, Julius, no, ng ating mga kapatid sa INC na magpahayag ng kanilang mga saloobin, yung gustong sabihin sa gobyerno, no, tayo po inirespeto natin itong ganitong karapatan ng bawat mamamayan. So, yung pagpapahayag nila ay bahagi naman yan no, ng mga democratic process na Lodi Inubiso, MST, may galab shoutout pinapahintulot naman ng ating Ma'am Dolly Babes, may galab shoutout na napakasarap batas. Opo. Pero ito po ba ay posibleng maging dahilan para hindi na po isulong itong mga impeachment complaints sa Congress? Ay, hindi po, no? Hiwalay po yan. I mean, kung yun po yung plano, yun po yung ginagawa nila na panawagan na hindi ituloy ang impeachment complaint ay nirespeto ko po yung kanilang yung kanilang pananaw at gusto. Pero kami po yung tatlong impeachment group, no, pro-impeachment group at mga complainants, kami po ay nananawagan at gusto nating maituloy kasi ang panawagan ng accountability, ang panawagan ng pagpapanagot, no, doon sa mga opisyales na nagkakaroon po ng hindi magandang ginawa, no, sa ating gobyerno, particular ito si Vice President Sara Duterte, yung misspent noong pondo, no, ng confidential fund. So sa madalit salita, ito mga pro-impeachment group mga kababayan, itutuloy nila. Itutuloy nila yung impeachment laban po dito kay Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, ang hinahanap kasi nila dito yung accountability. Pangalawa, dapat mapapanagot mga kababayan yung mga tao na may pagkakasala sa paglustay at paggasta ng pera ng mamamayan. Kasi nga ang pinag-uusapan dito, interes ng taong bayan Hindi naman interes ng iilang mga tao lamang, kung hindi, interes ng buong mamamayang Pilipino. Yan po yung pinag-uusapan dyan. Ngayon, marami ang pumapabor mga kababayan, 41% ng mga Pilipino ang pumapabor na ma-impeach at matanggal sa pwesto etong si Sara Duterte. Alangang baliwalain po natin yan. Mga kababayan, hindi naman pwedeng baliwalain natin yan dahil sa nagkaroon lamang po ng peace rally. Ang mahalaga pa rin mga kababayan, mapapanagot yung mga tao na dapat managot. Ganun lamang po kasimple. Ipagpatuloy pa natin. Ito ay wala namang usapin na kapag gusto natin ng kapayapaan, dapat meron din tayong paghiling sa hustisya. At bahagi ng hustisya ay yung accountability at pagsingil sa mga taong o sa mga opisyal ng ating gobyerno na na dapat singilin dito sa accountability nila doon sa pondo ng mamamayan. Ano na po ang latest dito sa mga impeachment complaint na final? Kailan po ba magsisimula itong umusad? Sa ngayon, Julius, Christine, ito ay nasa office ni Secretary General at balita namin na na verified na at plano na itong ipasa doon sa speaker and hopefully ay magtuloy-tuloy na ito, ma-endorse ni speaker doon sa Committee on Justice. At sana ay yan ang masakit na katotohanan doon sa mga DDEBs. Akala nyo kasi porket nagkaroon ng peace rally, hindi na itutuloy. Hihinto na, ibabasura na yung mga impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Hindi po.
Kumbaga, malaya kayo mag-rally dyan, and then sana respetuhin nyo din yung desisyon ng mga complainant na gusto nilang ituloy yung impeachment laban po dito kay Sara Duterte. Yan ang masakit na katotohanan. Malaki ang posibilidad na mag-proceed pa rin, mga kababayan, yung mga impeachment complaint na yan na makakapagpa-impeach dyan po kay Sara Duterte. At ang masakit na katotohanan pa dun sa mga DDFs, kapag ka ito, mga kababayan, ay nakitaan na talagang karapat dapat na ma-impeach etong si Sara Duterte at napatunay na siya'y nagkasala, may impeach po siya. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Umpisahan na yung proseso. May nakikita ho ba kayo na posibleng maging balakid para hindi po matuloy itong pagsulong na impeachment? Tingin ko naman dito sa bahagi namin dito sa House of Representatives, no. Gumulong lang yung pagdinig kaugnay dito sa impeachment complaint at ma-realize ng ating mga kasamahan dito yung kahalagahan nitong impeachment ay tingin ko ay so ito yung mga balakid, ano, yung ating mga kasamahan din na medyo hesitant sila, no, dahil sa iba't ibang mga political and personal reasons. So sana naman ay ma-encourage sila na tubig. Tuloy nyo ba? Silang pa. Complaint. Pasensya na po, naubo ho tayo. Sige, go ahead po. Tuloy nyo lang po. So yun po siyempre ang problema lang po namin dito, no, yung makakuha ng enough number para magtuloy po yung impeachment complaints po. So yan, sa madalit salita, mga kababayan, itutuloy pa rin ni na Franz Castro, mga kababayan, yung impeachment laban po dito kay Sara. Kahit na nagkaroon, mga kababayan, ng peace rally ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. So ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bagamat ang panawagan ng INC, mga kababayan, kapayapaan, mga kababayan, eto naman mga taga-suporta ni Sara Duterte, sinasabi na kung wala daw hustisya, huwag na daw tayong umasa sa tunay na kapayapaan. Biruin niyo, mga kababayan, ha, ang INC nagrally at naghahangad ng kapayapaan, mga kababayan, panawagan nila kapayapaan. Pero yung mga taga-suporta ni Sara Duterte na nagsagawa din, mga kababayan, ng kani-kanilang mga rally, sinasabi na kung wala daw pong hustisya, wala daw pong tunay na kapayapaan. Yan yung pinipinpoint ko sa inyo kanina, mga kababayan, na kung walang justice, mga kababayan, dito sa ating bansa, kung walang katarungan, hindi natin mananasap yung totoong kapayapaan. Ang masakit nga lang sa mga sinasabi ng mga ito, yung sinasabi nila, nagbabounce lahat kay Sara. Nagbabackfire, mga kababayan. Ano po? So ito, pakinggan po natin itong nakita nating balitang ito galing po sa SMNI. Ano po, i-play na po natin. Ayon po sa napagdesisyonan sa mga nakaraang mga araw, na ngayong araw na ito ay makasaysayan dito sa Davao City at sa buong Pilipinas at lalo na sa buong mundo. Dahil po itong araw na ito ay araw ng pagdadasal, no? Pinagdasal namin ang buong Pilipinas ng ating Vice Presidente, hindi matuluyan na gurgurin nila at saka ialis nila. Wala naman kasing gugurgur kay Sara. Walang gugurgur kay Sara, mga kababayan. Kung meron man, siguro yung sarili niya. Yung sarili niya ang magtatangka sa sarili po niyang buhay. Pero yung sinasabi ninyong pinagtatangka ng buhay ni Sara Duterte, hindi ka panipaniwala yan. Mga kababayan, sino ba naman ang utu-uto na babangga sa mga Duterte, mga kababayan, at gagawa ng napakasamang bagay ang mga Duterte? Lalo na at sila ay may mga impluwensya pa rin. Kung si Sara Duterte man ay darating yung point na may mangyayari sa kanya, siguro sarili niya ang gagawa niyan sa kanya. At saka ang isa pa dito, mga kababayan, kung siya man ay maalis sa kanyang pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, walang ibang dapat sisihin kung hindi yung kanyang sarili din. Bakit? Dahil kung ang inisip niya ay kapakanan ng Pilipinas, kung ang inisip niya ay yung interes ng mamamayang Pilipino at naging transparent at tapat siya sa kanyang posisyon, sa kanyang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya ng sambayan ng Pilipino, hindi hihilingin ng taong bayan na maalis siya sa kanyang pwesto, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sila sa pwesto bilang Vice Presidente sa Pilipinas. Yes. Gusto naming
ilahad sa lahat na gusto namin ng tunay na kapayapaan at kaunlaran batay po sa hustisya. Kung Yan din ang gusto namin. Gusto namin ang tunay na kapayapaan at kaunlaran batay sa hustisya. Kaya nga dapat bigyan ng katarungan ng hustisya ang mamamayang Pilipino na naghirap, na nagtrabaho, nagpakahirap para magkaroon ng pondo, ng pera ang ating bansa, ang ating gobyerno. Tapos kukurakutin lang at hindi kayang ipaliwanag kung saan napunta ang perang pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. So dapat mabigyan ng katarungan yon. At kapag ka nabigyan ng katarungan yon, napapanagot yung mga politiko na kurap, mga kababayan, doon pa lang natin mananasap yung tunay na kapayapaan. Tandaan po natin yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. walang hustisya, hindi na tayo mag-expect na may kapayapaan. O kahit yung mga DD shit, yan din ang sinasabi. Kaso nga lang, yung sinasabi dito ng mga taga-suporta ni Sara Duterte, nagbabackfire sa mga Duterte, mga kababayan. Kasi alam naman natin, marami ang naghahangad ng hustisya ngayon. Marami ang humihingi ng hustisya ngayon. Lalo na yung mga pamilya ng inosenteng nadamay sa AJK nitong si Digong, mga kababayan. At ang isa pa dyan, yung mamamayang Pilipino na naghahangad ng katarungan doon sa maanumalyang paglustay ng pera ng mamamayan. Ano po, kaya marami talaga ang naghahangad ng hustisya ngayon. Kinuha ang pera ng PhilHealth at ano pa ang ari-arian ng bansang Pilipinas ng taong bayan, hindi natin makakamtan ang tunay na kapayapaan at kaunlaran. Yun po ang isang kadahilanan kung bakit tayo'y naririto, nakipag-ugnayan tayo sa Iglesia ni Cristo sa kanilang National Rally for Peace. Ang ginawa natin... Okay, tanyo, nakikipag-ugnayan kayo sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, pero sinasabi nyo, walang kapayapaan. Diba? Kung talagang nakikipag-ugnayan kayo sa kapayapaan na panawagan ng Iglesia ni Cristo, hindi dapat nyo sinasabing ganyan. Kasi ako, mga kababayan, sa totoo lang, kaya hindi ako nakikisama sa ibang mga rally. Kasi nga, hindi naman nga natin pwedeng sabihin na magkakaroon ng kapayapaan kung walang katarungan. Mas mahalaga pa rin na magkaroon ng katarungan bago magkaroon ng kapayapaan, mga kababayan. Kasi hanggat hindi nabibigyan ng hustisya, yung mga dapat bigyan ng hustisya, yung mga humihingi ng hustisya, hindi natin pwedeng sabihin na nagkaroon ng kapayapaan. Ano po, tandaan po natin yan. Ipagpatuloy pa natin. Walk for peace, walk for Sara, para po i-remind natin ang gobernong ito na tayong lahat, iilan tayo sa 32 milyon na sumusuporta ni Vice Presidente sa nakaraang eleksyon. At ngayon, nandirito pa rin, we stand up for truth and justice. O yan. Pakinig nyo, mga kababayan, yung panawagan ng mga taga-suporta nitong si Sara Duterte. Ano po, na hindi sila naniniwalang merong kapayapaan hanggat hindi nila nakikita daw yung katarungan. Yan din yung opinion natin, mga kababayan. Hanggat walang katarungan, hanggat walang accountability, transparency, hindi natin makakamtan yung kapayapaan na ipinananawagan po nila. Ano po, so kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito